Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa unang salmo. Dito yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Let me ask you something. Napansin mo ba kung gaano kadalas ang balita patungkol sa mga sakuna? We heard a lot of stories of news about calamities and tragedies na nangyayari sa ating kapaligiran. Merong baha, may bagyo, may tagtuyot, yung climate change, at yung earthquake, at napakarami pang iba. Minsan parang napapagod na rin tayong makinig. Para bang nagiging normal na lang ang abnormal. Pero sabi ng Bible sa Romans 8 verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Creation is groaning, umiiyak, nasasaktan. At today, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin nito at ano ang role natin bilang people of faith kapag ang nilikha ay nagdurusa. Kaya huwag kang bibitiw, kaagapay ha. Tune in ka lamang dito sa iyong favorite program here in Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS. Kaagapay, kapag sinabi ng Bible na groaning, hindi ito tahimik. Ito ay daing. Ito ay sigaw ng sakit. Ibig sabihin, may mali, may nasira, may sugat. Hindi ganito ang plano ng Diyos noong simula. Sa Genesis, ang nilikha ay very good. May harmony, may balanse, pero pumasok ang kasalanan. At kasama ng pagbagsak ng tao, nadamay ang buong nilikha. Kaya kapag nakikita natin ang pagkasira ng kalikasan, hindi lang ito environmental issue. Spiritual issue din ito. Creation is suffering and it is waiting. Sabi sa Romans 8, naghihintay ang nilikha ng redemption. Naghihintay ng restoration. Naghihintay ng hope. Pero kailangan din natin maging honest. Minsan, tayo mismo ang dahilan ng sakit ng creation. Overconsumption, negligence, greed, indifference. Minsan sinasabi natin, wala naman ako magagawa. Maliit lang naman ako. Pero reminder, ang maliliit na choices kapag pinagsama-sama may malaking epekto. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging spectators. Tinawag tayo para maging stewards. At stewardship begins with awareness. Awareness means we notice. Hindi tayo nagbubulag-bulagan. Hindi tayo manhid. Kapag may sakuna, hindi lang tayo nagsasabi ng sayang. We ask, how can I care? How can I help? How can I change? Awareness is spiritual maturity. Kasi kapag mahal tayo ng nilikha natin, at kapag mahal mo ang may likha, mamahalin mo rin ang kanyang nilikha. Pero awareness is not enough. Kailangan may compassion. Compassion is awareness that moves. Hindi lang naawa, hindi lang ito emotions. Dapat may pagkilos. Kapag ang creation ay nasasaktan, madalas ang unang apektado ay ang mahihirap, ang walang proteksyon, ang walang boses. Kaya kapag may malasakit ka sa kalikasan, may malasakit ka rin sa iyong kapwa. Pero ito ang magandang balita. Hindi nagtatapos ang Romans 8 sa groaning. Ang groaning ng creation ay parang labor pains. Masakit, pero may parating na bagong buhay. Ibig sabihin, ang sakit ay hindi walang saysay. May pag-asa, may redemption. Si Kristo ang sagot, hindi lang sa kaligtasan ng tao,
kung hindi sa restoration ng buong creation. At habang hinihintay natin ang ganap na restoration, tinatawag tayo ng Diyos na maging signs of hope. So anong gagawin natin? We can start small. Mag-ingat sa paggamit. Magkaroon ng respeto sa nilikha. Maging aware sa epekto ng ating choices. We can pray. We can help. We can speak up. We can care. Hindi para maging perfect environmentalist, kundi faithful stewards. Kaya sa mga oras na to, mga kaagapay, inaanyayahan kita. Tara, ituon natin ang ating puso't kaisipan at tayo ay manalangin. Our Heavenly Father, maraming salamat po for today's devotion of reminding us of your creation, that we need to care, that we need to help, that we need to be a good steward. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata sa sakit ng iyong nilikha. Palambutin mo ang aming puso upang kami makaramdam ng malasakit. Turuan mo kaming maging faithful, nakatiwala. Hindi man perpekto, pero may pusong handang magmahal at kumilos. Nawa, gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pag-asa sa isang mundong nasasaktan. At hayaan mo maging instrumento kami ng iyong kabutihan para sa mga bagay, tao at sitwasyon na gagawin mo sa aming buhay. Lord, nananalangin po kami ng panibagong karunungan, panibagong lakas, mga pagpapala sa panibagong langgong to. Lord, we honor you, we love you. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Ayan mga kaagapay, so today, kapag narinig mo ang daing ng creation, huwag mo tong i-ignore. Let it soften your heart. Let it awaken compassion. Let it move you closer to God. Because when creation suffers, God cares, and His people should too. Nawa, maging people tayo who listen, people who care, and people who bring hope, even in a groaning world. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka at nais na ibahagi sa ating program, mag-comment na sa ating ongoing streaming sa Facebook at sa ating YouTube channel. Laging tandaan kaagapay, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala
ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.